Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1086. Paghahagis ng itlog sa isang bato. Dao Zun. Ang dalawang simpleng salita na ito ay tila nagtataglay ng kapangyarihan ng demonyo na agad na naging sanhi ng pagtigas ng hangin sa ibabaw ng lupa. Ang malamig na nakamamatay na aura na nabuo ng maraming mga alagad ng Ice River Valley ay ganap na gumuho sa harap ng dalawang salitang ito. Dalawang figure ang dahan-daang lumabas sa pasukan ng lambak. Itinaas ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor, at nakita ang pahiwatig ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha ay hindi sinasadyang humigpit. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay napuno ng nakamamatay na aura at isang malamig na pakiramdam. Nagtagumpay ka ba? Tumingin ang Little Fairy Doctor kay Tianwu Zunzi sa likod ni Xiaoyan at masayang nagtanong. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumango. Tanong niya. Ayos ka lang ba? Ilang maliit na sugat lang ito. Ang Little Fairy Doctor ay random na sumagot. Sa pagkakataong ito, siya ay nagbigay ng kaunting pansin at hindi pinahintulutan ang Ice Zone Force na salakayin ang kanyang katawan. Bukod pa rito, gusto siyang hulihin ni Tianxi ng buhay. Kaya naman, nagpigil siya nang ilunsad niya ang kanyang pag-atake sa palad. Ito ay dahil dito na ang kanyang mga pinsala ay hindi itinuturing na malubha. Hinawakan ni Xiaoyan ang kamay ng Little Fairy Doctor. Nakadama lamang siya ng panatag matapos siyang suriin. Paglingon niya, tumingin siya kay Tianxi sa langit, na ang mukha ay biglang naging pabago-bago at hindi mapakali. Napangiti siya habang sinasabi, mabigat talaga ang suntok ng elder na ito. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Tianxi habang sinulyapan si Xiaoyan. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga. Dumausdas ang kanyang mga mata kay Tianwu Zunzi. Bagamat hindi pa siya nakakapagsalita, ang hindi malinaw na nakaka-pressure na pakiramdam na kumakalat mula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang maramdaman ni Tianxi na parang nanikip ang kanyang puso. Ang ganitong uri ng panggigipit ay isang bagay na naramdaman lamang niya mula sa Ice River Valley's Valley Chief at isa pang matandang demonyo na palaging nahihigitan siya. Tunay na pumasok ang dalawang iyon sa klase ng Dao Zun. Sa madaling salita, ang simpleng matandang ito ay talagang isang eksperto sa Dao Zun. Ang hitsura ng taong ito ay dapat na tulad ng espiritual na katawan noon. Sa oras na iyon, naabot pa lamang niya ang antas ng isang 8-star Dao Zhang. Ngayon, gayunpaman, tila sinadya iyon. Isang ideya ang mabilis na dumaan sa puso ni Tianxi sa tahimik na kapaligiran ito. Dahil sa ganap na pagsasanib ng kaluluwa ni Tianwu Zunzi sa bagong katawan na ito, maging ang anyo ng katawan ay nagbago. Ito ay naging isa na katulad ng kaluluwa ni Tianwu Zunzi. Sa makatuwid, nakilala ni Tianxi si Tianwu Zunzi bilang espiritual na katawan sa isang sulyap lamang. Itong kaibigan, maaari naming piliin na huwag ituloy ang bagay na pinatay mo ang elder ng Ice River Valley. Gayunpaman, hindi maaaring pabayaan ng aking Ice River Valley ang mga taong ito. Sana, dahil sa mukha ng Valley Chief ko. Si Tianxi ay karapat-dapat na maging isang dalubhasa na kilala sa mahabang panahon. Kahit nakaharap ang isang elite na Dao Zun, nagawa pa rin niyang pakalmayan ang kanyang sarili matapos mawala ang kanyang pagtitimpi. Magalang niyang itinaas ang kanyang mga kamay kay Tianwu Zunzi, ngunit naputol siya bago niya masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi ako pamilyar sa iyong Valley Chief. Ang matandang ito ay hindi ko iniisip na kailangan kong bigyan siya ng kahit anong mukha. Dahan-daang pinaikot ni Tianwu Zunzi ang kanyang braso. Medyo hindi pa rin siya pamilyar matapos sumanib sa katawan na ito. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ng pagkakaroon ng pisikal na katawan ay talagang napakaganda. Napatingin siya kay Xiaoyan sa tabi niya at ngumiti. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at sinagot si Tianxi nang nakangiti. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Tianxi nang marinig niya ito. Sa kanyang katayuan at lakas, matagal nang may nangahas na magsalita ng mga ganoong salita sa kanya. Habang lumubog ang ekspresyon ni Tianxi, ang tatlong elder ng Ice River Valley sa hindi kalayuan sa ibaba ay unti-unting nakabawi sa kanilang pagkagulat. Ang kanilang mga titig ay naglalaman ng hindi makapaniwala habang nakatingin sa matandang lalaki sa likod ni Xiaoyan. Dao Zun.
Paano naging posible na ang grupong ito ng mga tao ay nagtataglay ng isang eksperto sa ganoong antas? Bilang ekspertong Daozang, malinaw na naunawaan nila kung gaano nakakatakot ang isang Daozun. Hindi nila inaasahan na ang sitwasyong ito, kung saan walang maaaring magkamali, ay sasailalim sa isang napakalaking pagbabago sa isang iglap. Daozun. Iyon ay isang ultimate expert na kahit si Elder Tianxi ay mahihirapang talunin kahit na siya mismo ang lumaban. Nagpalitan ng tingin ang tatlong matanda ng Ice River Valley sa isa't isa. Napuno ng pait ang kanilang mga bibig. Ang pagbabago ng sitwasyong ito ay talagang pagsubok sa kakayahan ng isang tao na labanan ang isang suntok. Kanina, sila ang mga lobo na nakapalibot sa mga kambing. Gayunpaman, sa isang kisap mata, isang mabangis na tigre ang lumitaw sa mga kambing na ito. Ang pagbabago ng mga pagkakakilanlan mula sa mga ngaso tungo sa hinuhuli ay tila masyadong mabilis. Alam ng matandang ito na hindi ka mabait na tao. Gayun din, ang matandang ito ay kabilang din sa uri ng mga taong maghihiganti sa mga nakasakit sa akin. Dahil may nasugatan ka, natural na kailangan mong pagbayaran ang halaga para sa paggawa nito. Si Tian Wozunzi ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Ice River Valley ay pabago-bago. Nilinggan niya si Xiaoyan at sinabing, "Ipaubaya mo sila sa akin." Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Binuhat niya ang Little Fairy Doctor at dahan-daang umatras ng 2 hakbang bago mahinang sinabi. Dahil ang Ice River Valley ay nagnanais na maghatid ng napakalaking regalo, dapat na lang natin itong tanggapin. Ngumiti si Tian Wozunzi at tumanggo. Ang kanyang mga damit ay biglang tumaas sa kabila ng kawalan ng hangin. Ang nakapaligid na hangin ay parang alon ng tubig nang magsimula itong mabilis na mag-iba-iba. Isang malakas na puwersa ang dahan-daang kumalat. "Itong kaibigan, gusto mo ba talagang maging kaaway sa aking Ice River Valley? Huwag mong isipin na maaari kang maging walang takot dahil lamang sa isa kang piling Daozun. Ang aking Ice River Valley ay hindi kailanman natakot sa sinuman." Nagdilim ang mga mata ni Tianxi nang makita ang sitwasyon. Ang tungkod na inalog ng ahas sa kanyang kamay ay walang awa na humampes sa bakanteng hangin habang siya ay malamig na sumisigaw. Si Tian Wozunzi ay kumilos na parang hindi niya narinig ang malamig na sigaw na ito. Nagsimulang mag-iba-iba ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagbabago-bago, nagsimulang manginig ang mga pira-pirasong bato sa paligid. Mabilis silang naghiwa-hiwalay, nagiging hindi mabilang na mga butil ng maliliit na buhangin. Isang siksikan ang bumungad sa mga mata ni Tianxi nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Tian Wozunzi. Ang isang elite na Daozun ay talagang napakalakas. Gayunpaman, imposibleng makuha siyang umatras sa pamamagitan lamang nito. Hindi parang hindi pa siya nakakita ng isang piling tao na Daozun. Lahat mula sa Ice River Valley, makinig. Buuin ang malakas na Dragon Mysterious Profound Formation. Si Tianxi ay mabilis na umatras ng ilang hakbang at sumigaw sa mga miyembro ng Ice River Valley sa ibaba sa isang mahigpit na paraan. Nanginginig ang lahat ng miyembro ng Ice River Valley nang marinig nila ang pag-iyak ni Tianxi. Gayunpaman, ang mga taong ito ay itinuturing din na mga elite sa Ice River Valley. Agad silang nagkahiwa-hiwalay at nakabuo ng isang napakahiwagang porma sayon. Si Tianxi ay matatagpuan sa mata ng porma sayon. Ha! Paulit-ulit na ibinuga mula sa bibig ng mga alagad ng Ice River Valley ang alon-alon ng mababang sigaw. Kaagad, ang mga kumpol ng puting kulay na malamig na hangin ay bumaril mula sa tuktok ng kanilang mga ulo. Ang kulay puting malamig na hangin ng tatlong Ice River Valley's elders ang pinakamalakas. Ang hindi mabilang na mga patak ng kakaibang kulay puti, malamig na hangin ay bumangon bago nagsama-sama sa kalangitan, na nagtagal sa katawan ni Tianxi. Sa pagkakataong ito, galit na galit ang dalawang mata niya. Ang seal na nabuo ng mga kamay ng lahat ay mabilis na nagbago, na bumubuo ng maraming nakasisilaw na after images. Strong Dragon Mysterious Profound Formation, Blood Offering summons the Profound Dragon. Pinutol ng kuko ni Tianxi ang dulo ng daliri niya. Lumabas ang sariwang dugo at agad na sumanib sa madilim at malamig na hangin. Idinilat niya ang kanyang bibig at isang hindi pangkaraniwang malakas na malalim na asol na hangin ang bumaril.
Sa wakas, pinagsama-sama ito ng maraming naghahalong singaw. Habang mabilis itong kumikislap, dahan-daang lumitaw sa langit ang 1,000 talampakan na malaki at may elo na dragon. Ang napakalamig at napakalaking dragon na ito ay talagang napakalaki. Ang ibabaw ng katawan nito ay natatakpan ng hindi mabilang na mga bakas ng dugo. Isang malamig na yelong dagwang kislap ang kumislap sa mga mata ng malaking dragon. Nakatitig ang tingin nito sa lahat ng nasa ibaba, nakatingin sa kanila na parang titingin sa isang langgam. Ang malaking dragon na ito ay hindi lamang mukhang malakas. May bakas ng dragon na lumabas sa katawan nito. Isang pamumutla ang bumungad sa mga mukha ni Tianxi at ng mga taong iyon mula sa Ice River Valley nang lumitaw ang malamig at malaking dragon. Ang balat ng ilan sa mga alagad ay naging mas tuyo. Ang kanilang buhok ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng isang kulay dilaw na panahon. Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang tinitingnan ang malamig na dragon na ito. Ang Ice River Valley ay talagang tumugma sa pangalan nito. Nagtaglay sila ng napakahiwagang porma sayon. Gayunpaman, sa isang sulyap, tila ang presyo na ibinayad nila para gamitin ang ganitong uri ng porma sayon ay makabuluhan. Ang katawan ni Tian Wu Zunzi ay nasuspine sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malaking dragon habang ang ilang sorpresa ay sumilay sa kanila. Ang nagyayelong dragon na ito ay pinagsama-sama mula sa Daochi at Essence Blood ng lahat ng tao dito mula sa Ice River Valley. Ang lakas nito ay higit pa sa ordinaryong peak level na Daozang. Itong kaibigan, kung aalis ka ngayon, makikita ka pa rin ng Ice River Valley ko bilang isang VIP. Nagsalita si Tianxi sa malalim na boses habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Tian Wu Zunzi, na ang mga damit ay kumakaway sa kabila ng kawalan ng hangin. Nagbibiro ka lang, mahinang sumagot si Tian Wu Zunzi. Ikaw ang nagdadala nito sa iyong sarili. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Tianxi. Hindi siya naniniwala na ang dragon na ito, na nabuo mula sa Daochi ng lahat, ay walang banta sa taong ito sa harap nila. Pumunta ka, galit na sumigaw si Tianxi habang itinuturo niya ang kanyang daliri kay Tian Wu Zunzi. Ang nagyayelong malamig at malaking dragon sa langit ay agad na umungol. Pinalawak nito ang malaking bibig bilang isang dragon aura, 12-dosenang talampakan ang laki, na bumaril patungo kay Tian Wu Zunzi sa paraang parang kidlat. Lumitaw ang malabong puting mga piraso ng yelo saan man dumaan ang aura ng dragon. Dahan-daang pinutol ng daliri ni Tian Wu Zunzi ang espasyo sa kanyang harapan habang tinitingnan niya ang malamig na aura ng dragon na bumaril. Parang manipis na papel lang ang hangin na napunit. Isang maitim na spatial crack, na mukhang isang bulsa, ay lumitaw nang wala saan. Ang aura ng dragon ay sinipsip dito. Pinunasan ni Tian Wu Zunzi ang bitek gamit ang kanyang kamay pagkatapos mapasok ang aura ng dragon dito. Kakaibang nawala ang spatial line. Itinaas niya ang kanyang ulo, itinutok ang kanyang kamay sa malayong dragon, at bigla itong kinuyam. Spatial strangling. Agad na nagsimulang mag-iba ang espasyo ng buong lugar matapos ang mahinang sigaw ni Tian Wu Zunzi. Ang espasyo sa paligid ng nagyayelong, malaking dragon ay mabilis na nabaliw. Malabo pang ang nakikita ang mga spatial folds. Crack. Ang isang madilim na itim na sirang layer ay lumitaw pagkatapos na ipakita ng mga fold ang kanilang mga sarili. Ang katawan ng malaking dragon ay pilit na napunit ng spatial distortion. Pagkatapos nito, ito ay nilamon sa madilim na itim na siwang. Ang nagyayelong dragon ay agad na umungol sa kalangitan pagkatapos nitong mabali ang katawan. Ang napakalaking katawan nito ay nagdala ng walang kapantay na sonic boom habang umaarangkada ito patungo sa Tian Wu Zunzi. Nagpakita ng walang laman ng ngiti si Tian Wu Zunzi habang pinagmamasdan niya ang malamig at malaking dragon na umaakyat. Bigla niyang hinawakan ang kamay niya. Crack! 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 Mas maraming espasyo ang mabilis na nasira. Maraming fold ang patuloy na lumitaw. Ang lokasyon kung saan lumitaw ang bawat fold ay ang lugar kung saan matatagpuan ang dragon. Hindi pa ito umabot ng 1,000 talampakan mula sa Tian Wu Zunzi nang ang napakalaking katawan nito ay nagkapira-piraso at nilamon sa kawalan. Sa oras na ang lamig ng yelo, malaking dragon ay sumugod sa Tian Wu Zunzi,
Tanging ang napakalaking ulo nito ang natitira. Iniabot ni Tian Wu Zunzi ang kanyang kamay at idiniin ito sa noo ng dragon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang ice dragon na iyon ay nabasag sa mga pira-pirasong yelo na tumagos sa kalangitan. Ang paghagis ng isang itlog sa isang bato, lubos na mahina. Namula agad ang mga mukha ni Tianxi at ng iba pa sa sandaling nabasag ang ice dragon. Sabay-sabay silang nagluwa ng subo ng sariwang dugo. Isang elite na Dao Zun ang nakakatakot. Battle Through the Heavens. Kabanata 1087. Sun Flame. Grog. Tumalsik ang sariwang dugo nang bumagsak ang katawan ni Tianxi mula sa langit. Ang kanyang mga paa ay pasuray-suray ng mahigit 100 hakbang sa lupa bago niya unti-unting pinatatag ang sarili. Isang maputlang kaputian ang bumungad sa kanyang kulot na mukha. Bang! Bang! Ang lahat ng mga elite na alagad ng Ice River Valley ay lumipad din ng paatras, na tila nagdusa mula sa isang malakas na suntok, habang si Tianxi ay napilitang bumalik. Pagkatapos nito, sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Walang nakakaalam kung sila ay patay o buhay. Tanging ang tatlong naroroong matandang nakaputi ang damit ang halos hindi nakapagpatatag ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, kasalukuyang nababalot ng gulat ang kanilang mga mukha. Wala sa kanila ang inaasahan na ang mahusay na porma sayon, na nabuo mula sa lahat ng kanilang mga lakas, ay hindi makakatagal para sa kahit isang pagpapalitan sa mga kamay ng taong ito sa harap nila. Ang isang elite na Dao Zun ay talagang hindi isang taong maaari nilang talunin sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga numero. Ang kontrol ng taong ito sa spatial strength ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Hindi siya mukhang isang taong kaka-advance pa lang sa Dao Zun class. Ang ilang pagkabigla ay mabilis na bomb alot sa mga mata ni Tianxi habang pinapatatag nito ang kanyang katawan. Mabilis niyang pinagmasdan ang mga alagad ng Ice River Valley na napailing hanggang sa sila ay nawalan ng malay. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nagkamali ang aking Ice River Valley sa bagay na ito ngayon. Sa pagprotekta ng taong ito sa Woeful Poison Lady, imposible para sa matandang ito na mahuli sila ng mag-isa. Makakabalik lang ako at ipaalam sa Valley Chief ang tungkol sa bagay na ito. Si Tian siya ay talagang isang matanda, tusong tao. Pagkatapos ng palitan na ito, alam niyang hindi nauunlad ang misyon na ito sa pagkakataong ito. Kaya naman, desidido niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at isang malakas, malamig na hangin ang natipon sa kanyang palad. Pagkatapos nito, ang kanyang kamao ay nabasag sa bakanteng espasyo sa likuran niya. Ang bakanteng espasyong ito ay nabaliw kaagad ng ibato nito ang kanyang kamao. Isang maitim na spatial tunnel ang lumitaw sa likuran niya. Bing Xiao, umalis ka kasama ko. Kakalabas lang ng dark black spatial tunnel nang humawak ang kamay ni Tianxi papunta sa tatlong elder na nakaputing damit. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas at sinipsip silang tatlo sa kanyang tagiliran nang walang anumang pagtutol. Gumalaw ang kanyang katawan at pumasok sa spatial tunnel. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Nagmamadaling sumigaw si Xiaoyan nang lumitaw ang maitim na lagusan. Natural na hindi na kailangang ibuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig upang paalalahanan si Tian Wu Zunzi pagdating sa isang bagay na tulad nito. Mabilis na tumugon si Tian Wu Zunzi sa sitwasyon. Nakatutok ang palad niya sa itim na spatial tunnel mula sa malayo bago niya ito walang awang kinuyam. Isang invisible na ripple ang kumalat at makikita ng isa ang spatial tunnel na nagsimulang mabilis na gumuho. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tianxi nang gumuho ang spatial tunnel. Isang malamig na kislap ang agad na sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang palad ay dumampi sa likod ng isang nakaputi na nakadamit na elder at isang nakakatakot na malamig na hangin ang lumabas, na nagpalipad sa elder na ito sa proseso. Bang! Ang nakaputing nakadamit na elder na iyon ay pinalipad lamang nang biglang sumabog ang nakatagong puwersa, na inilagay sa kanyang katawan ni Tianxi. Agad na nabalot ng malamig na lamig ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, sumabog ito ng malakas. Nabasag sa maliliit na piraso ang yelo na bumaril sa lahat ng direksyon ng kumalat ang nakakagulat na alon ng hangin sa parang kidlat. Sa harap ng alon na ito mula sa pagsabog ng isang katawan, ang hindi nakikitang lakas na kumalat mula sa mga kamay ni Tian Wu Zunzi ay nahadlangan. Pagkatapos nito,
Saglit itong nablock. Nagsalubong ang kilay ni Tian Wu Zunzi nang sumabog ang katawan ng elder na nakasuot ng puti. Ang matandang ito ay talagang walang awa. Desidido niyang inatake ang mga kasama niya sa tabi niya. Gamit ang alon ng manggas ni Tian Wu Zunzi, muling kumalat ang spatial ripple at nilabanan ang hanging wave na nalikha mula sa pagsabog ng katawan ng elder na nakasuot ng puting damit. Pagkatapos nito, mabilis itong kumalat kay Tianxi. Nagbago ang ekspresyon ni Tianxi nang makita niyang hindi gaanong naging epekto ang pagsabog ng isang ekspertong Daozang. Kaagad, isang matinding kislap ang mabilis na sumilay sa kanyang mga mata. Nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ang dalawa pang nakaputi na nakadamit na elder nang makita nila ang matinding kislap sa mga mata ni Tianxi. Ang dalawa sa kanila ay kumilos sa unyon ng walang paunang kasunduan habang tinangka nilang igalaw ang kanilang mga katawan at tumakas. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay kalalabas lamang ng si Tianxi ay nagpakawala ng isang malamig na ngiti. Nakatatak ang palad niya sa likuran ng 2 taong ito na tila bilis ng kidlat. Isang ligaw at marahas na puwersa ang bumaril sa kanila. Bang! Bang! Ang 2 elder ay walang oras na maglagay ng anumang depensa. Ang nakakatakot na malamig na hangin na iyon ay bumagsak sa katawan ng 2 matandang ito, at ang umiikot na Daoqi sa kanilang mga katawan ay agad na tumahimik. Pagkatapos nito, nagsimula silang mamaga. Bang! Bang! Isa pang 2 malakas na ingay ang lumitaw. Ang isang mas malakas na malamig na alon ay lumundag at kumalat sa paraang parang kidlat. Ang ilan sa malalaking bato sa lupa ay natakpan ng matigas na yelo halos kaagad dahil sa nagyayelong alon na ito. Ang mga alagad ng Ice River Valley sa lupa ay mabilis na nabago sa maraming parang buhay na eskultura ng yelo. Ang buhay sa loob ng kanilang mga katawan ay ganap na nagyelo sa sandaling ito. Ang 2 malalaking alon na nagyayebe, na sumabog, ay yumanig sa hindi nakikitang puwersang humahadlang ni Tian Wu Zunzi hanggang sa ito ay bumagsak. Ang spatial tunnel ay umikot at isang maputlang mukha na si Tianxi ay mabilis na pumasok dito. Sa wakas, nawala siya. Ito ay isang maliit na mundo at tayo ay magkikitang muli. Ang usapin ngayon ay tiyak na hindi pa tapos. Lahat kayo ay dapat maghintay na mapatay ng aking Ice River Valley. Habang nawawala ang anyo ni Tianxi, dahan-daang ipinapadala ang isang mabisyo at siksik na boses mula sa lugar kung saan nawala ang spatial tunnel. Pagkatapos nito, umalangaw ito sa pasukan ng lambak na ito. Bahagyang kumunat ang kilay ni Tian Wu Zunzi nang makita niyang matagumpay na nakatakas si Tianxi. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay makakahiwalay sa kalawakan at makatakas kahit na hindi siya nakarating sa klase ng Daozun. Bukod dito, minamaliit din niya ang kawalan ng puso ng taong iyon. Kusang loob niyang isinakripisyo ang 3 Daozang elders para makatakas. Nakatakas siya. Ang mga kilay ng Little Fairy Doctor ay patayo habang siya ay mahinang napabulalas. Marahang tumanggo si Xiaoyan. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Sa wakas, sinulyapan niya si Tian Wu Zunzi sa hangin at sinabing, ang matandang Ginoong Yao ay kakakuha lang ng katawan. Bagamat ang iyong espiritual na lakas ay napalakas ng husto sa isang iglap, ang Daoqi sa loob ng iyong pisikal na katawan ay hindi maaaring ganap na mabawi sa loob ng maikling panahon na ito. Lubos kang umasa sa iyong spiritual strength sa laban kanina. Kung hindi, malamang na hindi nakatakas si Tianxi. Gumalaw si Tian Wu Zunzi sa hangin at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Walang magawa niyang ipinilig ang ulo kay Xiaoyan habang sinabing, nawasak ko sana ang spatial tunnel. Gayunpaman, napakawalang awa ng matandang iyon. Naghagis siya ng 3 eksperto sa Daozang na parang bomba. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Sabi niya, okay lang basta matatakot natin ang mga matatandang iyon. Sa kasalukuyan ay hindi natin kayang makipaglaban ng direkta sa Ice River Valley. Kailangan nating maghanap ng mas lihim na lugar at tumulong sa pagresolba sa isyu ng Woeful Poison Body ng Little Fairy Doctor. Kapag na-control na niya ng buo ang Woeful Poison Body, ang Ice River Valley ay kailangang mag-isip ng 2 beses kahit na gusto nila tayong hawakan. Ang 2 Daozun ay maaaring ituring na isang napakalakas na puwersa kahit na sa rehiyon ng Central Plains. Bahagyang tumanggo si Tian Wu Zunzi.
Bagamat siya ay kasalukuyang nagtataglay ng katawan, hindi pa siya tunay na nagtataglay ng lakas ng isang Daozun. Kailangan niyang maghintay hanggang sa maging pamilyar siya sa katawan na ito upang matawag na isang tunay na Daozun. Hahayaan ka naming magdesisyon kung saan tayo dapat pumunta. Maituturing mong binigyan mo ang matandang ito ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Ang matandang ito ang magbabalik sa iyo ng pabor na ito. Hinimas-himas ni Tian Wu Zunzi ang kanyang balbas habang nakangiting nagsasalita kay Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Dahil tumakas na si Tianxi, malamang na malalaman tayo ng Ice River Valley sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, malamang na hindi na tayo maaaring manatili dito. Bukod dito, ang Fallen God Valley ay hindi angkop na lugar kung gusto nating tulungan ang Little Fairy Doctor na lutasin ang isyo ng kanyang Wolfo Poison Body. Masyadong siksik ang singaw ng lason sa lugar na ito. Kung gumanti ang Wolfo Poison Body, haantong tayo sa gulo na hindi natin mahulaan. Sa makatuwid, kailangan nating maghanap ng isang lugar na puno ng liwanag at init. Ang ganoong uri ng lugar ay magagawang sugpuin ang Wolfo Poison Body, at ito ay magtataas ng pagkakataon ng tagumpay ng 10%. Puno ng liwanag at init. Pinag-isipan ni Tian Wu Zunzi at ng Little Fairy Doctor ang mga opsyon. Hindi madaling makahanap ng ganoong lugar sa loob ng Peel Region. May alam akong lugar na puno ng liwanag at init. Isang boses ang biglang tumunog habang si Xiaoyan at ang dalawang iba pa ay malalim ang iniisip. Sinundan nilang tatlo ang boses at tumingin sa paligid. Nagkataon, nakita nila ang nakangiting Zinlan na naglalakad palabas ng lambak. Saan? Natuwa si Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita, at nagmamadali siyang nagtanong. Ye City. Ang aming Ye Clan ay may kakaibang lugar na tinatawag na Sunfire Ancient Altar. Ang sikat ng araw mula sa kalangitan sa araw ay magtitipon sa lugar na iyon. May isang butas sa ancient altar na umaabot sa malalim na ilalim ng lupa. Paminsan-minsan, ang ilang core fire seedlings ay naaanod mula sa butas. Kapag ang core fire seedling na ito ay nakipag-ugnayan sa sikat ng araw, ito ay magiging isang uri ng apoy. Sunflame ang tawag dito ng aking Ye Clan. Mahinang paliwanag ni Zinlan. Ang ganitong uri ng Sunflame ay maaaring hindi isang heavenly flame, ngunit ito ay malayong mas malakas kaysa sa isang ordinaryong beast flame. Ang ilan sa mga ninuno ng aking Ye Clan ay madalas na humiram ng ganitong uri ng Sunflame at nagpapataas ng tagumpay ng kanilang peel refinement. Sa kasamaang palad, ang Sunflame na ito ay hindi maaaring umiral ng masyadong mahaba. Automatikong ito ay manganggalit. Nanghihinayang ang boses ni Zinlan. Kahit na hindi ito nagtagal, ang Sunflame ay medyo nakatutokso pa rin. Mayroong hindi kilalang bilang ng mga paksayon na nagnanais nitong Ye City. Lahat sila ay pagkatapos ng Sunfire Ancient Altar. Sunflame. Binulong ni Xiaoyan ang pangalang ito sa kanyang bibig. Ang mundong ito ay talagang puno ng mga misteryo. Ang pagkakabuo ng Sunflame ay katulad ng kapanganakan ng isang heavenly flame. Hindi nakakagulat na ito ay itinago bilang isang kayamanan ng Ye Clan. Batay sa sinasabi mo, ang Sunfire Ancient Altar ay dapat na ipinagbabawal na lupain ng iyong Ye Clan. Ipapahiram ba talaga nila ito? Kumunot ang noo ni Xiaoyan at nagtanong pagkatapos pag-isipan ang panukala. Nakilala na niya ang mga taong iyon mula sa angkan ng Ye, at wala siyang magandang impresyon sa kanila. Mukhang alam din ni Zinlan na walang magandang impresyon si Xiaoyan sa kanila. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya bago nagngangalit ang kanyang mga pilak na ngipin at sinabing. Na-offend nila si Big Brother Xiaoyan noong nakaraan dahil hindi nila alam ang iyong pagkakakilanlan. Kung pupunta ka ulit doon, ginagarantiyahan ni Zinlan na hindi ka nila sasaktan. Ang kasalukuyang Ye Clan ay unti-unting bumababa. Tanging ang kanyang lolo ay isang Tier 7 alchemist. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi sapat upang payagan ang Ye Clan na magpatuloy sa pagiging isa sa 5 dakilang clan. Kung hindi sila humingi ng tulong sa labas, malamang na sila ay lamunin at sakupin ng ibang paksayon. Bukod dito, sa paraan na nakita ito ni Zinlan, sino ang mas angkop na magbigay ng tulong sa labas maliban kay Xiaoyan? Naabot na niya ang Tier 7 sa murang edad.
Ang nasabing tagumpay ay hindi gaanong mababa kahit na kung ihahambing sa tinatawag na henyo na nakikita minsan sa 100 taon mula sa angkan ng Kao. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ni Xinlan. Siya pagkatapos ay malumanay na tumango at sumagot. Sana ay maging katulad ng sinabi mo. Kung mareresolba ko ang isyo ng Woeful Pop Ison Body ng Little Fairy Doctor, gagawin ko ang lahat para tumulong sa problema ng iyong Yeklan sa account mo. Lumitaw ang saya sa mukha ni Xinlan nang marinig niya ito. Sa pagsasabi nito, malinaw na binibigyan ni Xiaoyan ng isa pang pagkakataon ang Yeklan. Big Brother Xiaoyan, makatitiyak ka tungkol sa bagay na ito. Malakas na tumango si Xinlan sa kanyang ulo. Nakapagdesisyon na siya. Ano man ang nangyari sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin niyang tunay na tingnan ng mga palabiro mula sa clan si Xiaoyan bilang tagapagligtas ng Yeklan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1088. Black Fire Sect. Kung ganoon, bumiyahe tayo sa Ye City. Pinakamahusay na lutisin natin ang isyo ng Woeful Poison Body sa lalong madaling panahon. Kung walang tumutol sa inyo, lalabas na tayo. Ano ang masasabi nyo? Hindi na nakapagsalita pa si Xiaoyan matapos marinig ang pagsusumamo ni Xinlan. Tumango siya at nagdesisyon. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Tian Wu Zunzi at sa Little Fairy Doctor at tinanong sila kung ano ang iniisip nila. Ang Little Fairy Doctor ay natural na walang pagtutol dito. Pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip, tumango rin si Tian Wu Zunje. Sinabi niya, pagkatapos ng pag-advance sa isang Dao Zun, nagagawa ko ng patuloy na sumipsap ng natural na enerhiya at gawin itong Dao Chi sa aking katawan. Maaari din akong magsanay habang naglalakbay. Hindi problema ang magsimulang kumilos ngayon. Napangiti si Xiaoyan nang makita niyang magkasundo silang dalawa. Agad siyang naglakad palabas ng Fallen God Valley. Mabilis na sumunod si Tian Wu Zunzi at ang iba pa mula sa likuran. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, unti-unting lumapit ang grupo ni Xiaoyan sa labasan ng Fallen God Stream. Ang trapiko ng tao ay unti-unting tumaas. Para sa kaligtasan, nagsuot ng daupang ang grupo ni Xiaoyan para itago ang kanilang hitsura. Mula sa sinabi ni Xinlan, naglabas ang Ice River Valley ng wanted order para sa kanilang lahat. Bagamat hindi sila natatakot, medyo mahirap pa rin kung malantad sila. Sa kasalukuyan, iniisip ni Xiaoyan na lutisin ang isyo ng Woeful Poison Body ng Little Fairy Doctor. Ito ay natural na pinakamahusay kung ang mga problemang ito ay hindi lilito. Ang pasukan ng Fallen God Stream ay napuno pa rin ng mga tao sa dagat. Hindi nabawasan dahil sa takbo ng panahon. Tila mayroon pa ring hindi mabilang na bilang ng mga tao na naaakit sa mataas na gantimpala na iniaalok ng Ice River Valley. Gayunpaman, ang kasalukuyang Fallen God Stream ay wala ng isang personal standing guard ng Ice River Valley. Marahil ito ay dahil sa ganap na pagkatalo ng grupo ni Tianxi. Kaya naman, ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nakatagpo ng kahit katiting na hadlang, at matagumpay silang nakaalis sa Fallen God Stream. Pagkatapos nito, nakakita sila ng isang desyerto na lugar at nagmadaling pumunta sa Ye City mula roon. Ang Fallen God Stream ay hindi malayo sa Ye City. Sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, narating nila ang luntiang lungsod na ito, na matatagpuan sa ilang kapatagan, sa loob ng kalahating araw. Ang iilan sa kanila ay nakarating sa lungsod, ngunit hindi nagtagal. Sa pangunguna sa kanila ni Xinlan, nagmamadali silang pumunta sa Yeklan Manor sa gitna ng lungsod. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating ang grupo ni Xiaoyan sa front door ng Yeklan. Sa sandaling ito, binuksan ang pangunahing pinto ng Yeklan. Ang ikinagulat ng grupo ni Xiaoyan ay wala ni isang bantay sa pasukan. Bukod dito, ang makapal na pinto ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xinlan nang makita niya ang nasirang pinto. Pagkatapos nito, binilisan niya ang kanyang bilis at pumasok. Inilatag ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa likod niya. Malinaw na kinakatawan ng eksenang ito na may masamang nangyari. Hindi inaasahan na ang Yeklan ay nahulog sa ganoong estado. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay walang suot na daupang. Gayunpaman, muli niyang isinuot ang bagay na parang balat na maaaring magbago sa kanyang hitsura,
na naging dahilan upang lumitaw siya ng bahagya. Pinamunuan ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor at si Tianwu Zunzi habang dahan-dahan silang pumasok sa Yeklan. Pagkatapos nito, sinundan nila ang isang maliit na landas na bato at tumungo sa loob. Nagpatuloy ang paglalakad na ito ng ilang minuto bago lumitaw ang isang malaking bulwagan sa harapan nilang tatlo. Ilang galit na sigaw ay malabo na ipinapadala mula sa loob. Tunay nga. Ang isang angkan na minana sa mga henerasyon ay bumaba na hanggang sa ganoong lawak. Ngayon, ang iba ay pumapasok sa kanilang asyenda at kumilos ayon sa gusto nila. Ang mga ninuno ba ng angkan ng Ye ay lalabas sa kanilang mga libingan kung nalaman nila ito. Hindi sinasadyang umiling si Xiaoyan nang marinig niya ang galit na sigaw na ibinuga mula sa loob ng bulwagan. Medyo nalungkot siya para sa Yeklan na ito. Ang isang dakilang angkan na dating napakakilala ay talagang naging ganoong estado. Talagang nagbigay ito ng pakiramdam na nagbabago ang mga tao. Si Xinlan ay kasalukuyang nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang magandang mukha ay berde sa galit habang nakatingin sa bulwagan. Bahagyang nanginig ang kanyang magandang figure dahil sa kanyang galit. Pinangunahan ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor at si Tianwu Zunzi hanggang sa Xinlan. Sumando siya sa pinto at tumingin sa loob ng hall. Sa sandaling ito, ang malaking bulwagan ay ganap na gulo. Nandoon ang lahat ng miyembro ng Yeklan na nakilala ni Xiaoyan noon. Gayunpaman, ang mga mukha ng mga taong ito ay puno ng galit na berdeng kulay sa sandaling ito. May isang taong nakasuot ng berdeng humahagulgol at gumugulong sa buong lupa sa harapan nila. Masasabi ng isa na siya ay isang miyembro ng angkan ng Ye mula sa kanyang mga damit. Ang kabilang panig ng mga miyembro ng Yeklan ay isang grupo ng mga tao na nakaitim na damit. Medyo malakas ang aura ng grupong ito ng mga tao. Maliwanag, hindi sila mahina. Bukod dito, nagulat si Xiaoyan nang malaman na ang dalawang makulimlim na mukha na nakaitim na nakasuot na elder na nangunguna sa kanila ay umabot sa lakas ng 6-star Daozang. Bukod dito, mula sa maringal na Daochi na umaalon sa kanilang paligid, malamang na ang dalawang taong ito ay nasa tuktok ng 6-star klase Daozang class. Medyo mas malakas sila kung ikukumpara sa First Elder ng Yeklan, na lolo ni Xinlan. Sino sila? Biglang tanong ni Xiaoyan. Sila ay mga tao mula sa Blackfire Sect at maaaring ituring na isang malakas na paksayon sa loob ng Peel region na ito. Ang kanilang sekta ay matatagpuan malapit sa Ye City at matagal nang nagnanais ng Ye City. Hindi inaasahan na sila ay naglakasloob na pumasok. Mahigpit na kinuyam ni Xinlan ang kanyang kamao. Ang kanyang mababang boses ay naglalaman ng galit na hindi niya kayang pigilan. Ang dalawang matandang lalaki sa harapan ay ang Black Demon Twin Evil. Napakalakas nila at medyo mabangis ang reputasyon. Kahit na si Lolo ay hindi tugma sa alinman sa kanila. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Blackfire Sect. Gayunpaman, ang lakas ng dalawang matandang ito ay talagang mahusay. Ang rurok ng 6-star Daozang. Mas malakas sila ng kaunti kaysa kay Bing Fu mula sa Ice River Valley. Ang Central Plains na ito ay talagang napuno ng mga eksperto. Kung ang isang dalubhasa sa ganoong antas ay inilagay sa rehiyon ng Black Corner, siya, kahit papaano, ay magiging isang Panginoon. Zhou He, Qin Mo, ang iyong Blackfire Sect ay hindi dapat sumobra. Maaaring wala na sa aking Yeklan ang kaluwalhatian ng nakaraan nito, ngunit kung talagang lalaban tayo sa iyong Blackfire Sect, hindi ka nito mapapakinabangan sa anumang paraan. Galit na galit ang nakaberdeng matanda sa malaking bulwagan habang galit na sumisigaw. Hihihi. Yezong, kailangan mong mag-bluff sa harapan naming dalawa. Ang iyong kasalukuyang Yeklan ay hindi na nagtataglay ng kwalifikasyon para patuloy na tawaging isa sa 5 dakilang angkan ng Peel Region. Ang isa sa nangungunang nakaitim na elder na nakadamit ay mahinang tumawa nang marinig niya ito bago kinutya si Yezong. Sa pagkakataong ito, kaming dalawa ay dumating upang isama ang inyong Yeklan sa ilalim namin sa pamamagitan ng utos ng pinuno ng sekta. Kung kayo ay sumuko, ang aming Blackfire Sect ay hindi tatretuhan kayong lahat ng masama. Magkakaroon pa kayo ng lugar upang mabuhay sa Yeklan na ito. Kung hindi kayo sumunod, hihihi.
Dapat kayong lahat ay magkaroon ng kamalayan sa mga taktika ng aking Blackfire sect. Ang isa pang makulimlim na elder ay tumawa at nagsalita na may paos na boses. Sa iyong panaginip, ang mga mukha ng lahat ng miyembro mula sa Yeklan ay napuno ng galit nang sabihin ang mga salitang ito. Nanlaki ang mga mata ni Yezong at galit na sumigaw. Boom boom. Ang sigaw ni Yezong ay tumunog lamang nang biglang lumabas ang maraming itim na anino mula sa mga kamay ng dalawang elder na nakaitim na nakadamit. Pagkatapos nito, dumaong sila sa malaking bulwagan habang naglalabas ng tunog ng pagsabog. Ang ekspresyon ng lahat ay agad na naging galit na berde nang makita nila ito dahil ang mga itim na anino ay madilim na itim na kabaong. Pakiusap tanggapin ang mga kabaong kung ayaw mong sumunod. Ang madilim na mukhang nakaitim na matandang lalaki ay ngumiti ng malapad kay Yezong. Isang malamig at marilag na aura ang unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan na ito, na naging dahilan upang medyo mamatla ang ilan sa mga mahihinang miyembro ng Yeklan. Si Xiaoyan ay patuloy na nanatili sa may pintuan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinanood ang palabas na naglalaro sa loob ng bulwagan. Ang Blackfire sect na ito ay talagang hindi nagpakita ng anumang awa kapag kumilos sila. Binilang niya ang bilang ng mga kabaong at nalaman na may isa pa kaysa sa bilang ng mga miyembro ng Yeklan na kasalukuyang nasa bulwagan. Ang sobrang kabaong na iyon ay marahil ay inihanda para kay Zinlan. Hindi lang alam ng mga taong ito na sumusunod si Zinlan sa tabi ni Xiaoyan nitong ilang araw. Si Zinlan sa gilid ay mahigpit na kinuyam ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang magandang katawan dahil sa kanyang galit. Ilang sandali pa, biglang lumabo ang ekspresyon niya. Wala siyang magawa sa kanyang kasalukuyang lakas. Big Brother Xiaoyan. Mangyaring tulungan ang aking Yeklan, pwede ba? Handa si Zinlan na gawin ang lahat basta't maayos ang clan. Si Xiaoyan, na nakatagilid ang kanyang ulo, ay biglang nagulat. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa babaeng nakaasol na nakadamit, na nakayuko. Namumula ang mga mata niya habang kinakagat ang ibabang pulang labi. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita siya. Relax, hindi ito ang unang araw na nakilala mo siya. Hindi mo ba alam kung ano ang ugali niya? Ang Little Fairy Doctor ay hindi sinasadyang umiling sa awa, at marahan siyang umalma ng may ngiti pagkatapos makita ang hitsura ni Zinlan. Dahil naibigay ko na sa iyo ang aking salita, natural na tutulungan kita. Sa sandaling ito, si Yezong sa malaking bulwagan ay lubhang nayanig sa walang awa na pagkilos na ito ng Blackfire sect. Tiningnan niya ang mga kabaong na may malamig na kinang sa kanyang mga mata habang ang isang malungkot na pakiramdam ay bumalot sa kanyang mukha. Naabot ba ng dating kilalang Yeklan ang ganoong yugto sa kanyang mga kamay? Ibigay ang Yesiti at ang Sunfire Ancient Altar ng Yeklan. Ang aking Blackfire sect ay hindi nais na gumawa ng isang bagay na napakalupit. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Ang buhay ng lahat ng bata at matanda sa Yeklan ay matutukoy ng iyong desisyon. Nakangiti ang matandang nakasuot ng itim at nakakatakot habang dahan-dahan niyang binyantaan si Yezong. Bahagyang namula ang mukha ni Yezong nang marinig ito. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa kasalukuyang lakas ng Blackfire sect, napakahirap para sa Yeklan na magpatuloy sa pakikipaglaban sa kanila. Ang kapaligiran sa loob ng malaking bulwagan ay naging sobrang pressure dahil sa pananahimik ni Yezong. Ang 5 minutong ito ay mabilis na lumipas sa katahimikan. Unti-unting lumawak ang siksik ng ngiti ng dalawang matanda at nakaitim na damit nang matapos ang 5 minuto. Unti-unting natipon sa kanilang mga palad ang sumisikat na enerhiya. Yezong, ikaw ang naghahanap ng ganoong katapusan. Huwag mong sisihin kaming dalawa. Og. Isang mahinang buntong hininga ang sa wakas ay tumunog mula sa labas ng pinto nang lumabas ang layunin ng pagpatay sa dalawang matandang ito na nakaitim na nakadamit. Nagulat silang dalawa, at bigla silang napalingon, buti na lang may nakita silang binata na nakasandal sa pinto. Nanlamig ang kanilang mga mata at isang sumpa ang lumabas sa kanilang mga bibig. Mawala. Hindi sila pinansin ng binata. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at dahan-daang naglakad papasok sa malaking bulwagan. Isang mahinahon at malambing na boses ang dahan-dahang parang alon ng tubig. 1 minuto.
Dalhin mo ang mga kabaong at umalis ka sa Ye City. Kung hindi, maaari kang manatili dito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1089. Sunfire Ancient Altar. Ang mahinahong boses ng binata ay parang umaagos na tubig habang tumatawid sa malaking bulwagan. Nagdulot ito ng pagkagulat sa lahat. Ang ganitong tono ay talagang napuno ng hindi pangkaraniwang kay-abangan. Ang mga matatandang nakaitim na nakadamit na tinawag na Zhao-Hei at Qin-Mo ay nagulat nang marinig nila ang kanyang boses. Agad na naging masama ang mga ekspresyon nila. Parehong pares ng mga mata ang nakatingin sa binata, na dahan-daang naglalakad papasok, na parang mabangis na lobo. Pagkaraan ng ilang sandali, mabangis silang ngumiti. Isang two-star daw Zhang lamang ang nang-ahas na kumilos ng may kapangahasan sa harap naming dalawa. May 40 segundo pa. Tila hindi narinig ng binata ang mabangis na tawanan nilang dalawa. Isang medyo tamad na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Patayin siya. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Zhao-Hei habang dahan-daang nag-uutos. Isang mabangis na ekspresyon ang agad na lumipad sa mga mata ng maraming tao mula sa Blackfire Sect nang marinig nila ang utos na ito. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumabas sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, sabay nilang pinakawalan ang kanilang Dao Qi nang walang anumang paunang kasunduan at nagmamadaling lumapit sa binata, na dahan-daang naglalakad. Isang jade green na apoy ang lumabas sa katawan ni Xiaoyan at naging fire barrier. Automatikong nawala ang mabangis na pag-ataking iyon nang makipag-ugnayan sila sa fire barrier. Hindi man lang nila nagawang huminto ang mga yapak ni Xiaoyan kahit saglit. Si Zhao-Hei at Qin-Mo ay unang nagulat nang makita nila ang jade green na apoy na lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Bigla silang sumigaw ng hindi sinasadya. Heavenly Flame. Isang ligaw na saya at kasakiman ang biglang bumangon sa mga mata nilang dalawa matapos ang kanilang hindi sinasadyang pag-iyak. Ang Blackfire Sect ay kilala sa fire affinity nito. Natural na mayroon silang mahusay na pag-unawa sa Heavenly Flames, na siyang pinakamalakas sa lahat ng apoy. Brat, nagtataglay ka ng kakaibang bagay. Gayunpaman, dahil naihatid mo na ang iyong sarili sa amin, tatanggapin nating dalawa. Ngumiti si Zhao-Hei. Nakipagpalitan siya ng mga ekspresyon kay Qin-Mo. Pagkatapos nito, ang kanilang mga paa ay biglang tumapak sa lupa. Sabay na umatake ang dalawa at sumugod kay Xiaoyan. Tapos na ang oras. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan at bahagyang umiling nang umatake ang dalawa. Ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan ay dahan-daang na-distort habang ang kanyang mahinang buntong hininga ay dahan-daang tumunog. Kaagad, isang matandang figure ang kakaibang lumitaw. Ang kanyang mga manggas ay random na ini-swing patungo sa dalawa na nagpaputok ng paputok. Kaagad, ang walang laman na espasyo ay tila marahas na pinaghalo ng isang hindi nakikitang kamay, na nagpapakita ng maraming spatial folds. Isang maringal at nakakatakot na lakas ang pumutok sa espasyo ng tahimik na parang tubig baha habang ang mga manggas ay iniindayog. Pagkatapos nito, marahan itong bumangga sa dibdib ni na Zhao-Hei at Qin-Mo nang hindi bumubuo ng kahit katiting na alon. Grog. Ang mga katawan ni na Zhao-Hei at Qin-Mo ay biglang tumahimik habang umiihip ang hangin. Ang bangis sa kanilang mga mukha ay agad na napalitan ng pagkagulat. Bago tuluyang mawala ang pagkabigla na ito, dalawang matangkad na pulang subo ng sariwang dugo kasama ang ilang mga basag na panloob na organo ang iniluwa mula sa kanilang mga bibig. Bang! Pagkalabas ng sariwang dugo, lumipad pabalik ang dalawang figure na parang mga saranggola na may putol na tali. Pagkaraan ay bumagsak sila sa lupa, gamulong ng malungkot ng mahigit 10 beses bago marahas na bumangga sa isang pader. Umalangaw-ngaw ang malabo ngunit malinaw na tunog ng mga dinudurog na buto. Natahimik ang buong hall. Lahat ng mga tingin ay nakatingin sa matandang figure sa tabi ni Xiaoyan na may mapurol na ekspresyon. Sa pamamagitan lamang ng isang random na alon, dalawang eksperto sa tuktok ng 6 na bituin na klase ng Dao Zhang ay natalo ng napakalungkot nang walang anumang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dao Zun. Natigilan si Yezong habang nakatingin sa matandang figurang ito. Bagamat wala ni Katiting na aura ang lumabas sa kanyang katawan, nakakaramdam pa rin siya ng isang mapanganib na pakiramdam. Nakaranas na siya ng ganitong delikadong pakiramdam noon. Gayunpaman,
Lahat ng nagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam ay mga makapangyarihang buhay na pumasok sa klase ng Daozun. Simula kailan nagkaroon ng interaksyon ang aking Ye-clan sa ganoong eksperto? Ang kaisipang ito ay dumaan sa puso ni Yezong. Mula nang magsimulang hamina ang kanilang Ye-clan, halos hindi na sila nagtataglay ng anumang kakayahang mainteresan ang isang elite na Daozun. Kung hindi, ang Blackfire sect na ito ay hindi mangangahas na humanap ng gulo sa kanila. Habang si Yezong ay nakakaramdam ng pagdududa sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay biglang dumapo kay Zinlan sa labas ng malaking bulwagan. Agad naman siyang nagulat. Parang may naalala siya. Biglang nabaling ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Bagamat medyo nagbago ang kanyang hitsura, nakikita pa rin ni Yezong ang kaunting pamilyar sa kanyang outline. Siya si Xiaoyan mula noon. Ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanyang puso. Kahit si Yezong ay hindi napigil ang makalanghap ng malamig na hangin. Sa huling pagkikita nila, ang taong ito ay mayroon lamang isang makapangyarihang puppet sa tabi niya, ngunit bakit may isa pang misteryosong piling tao na Daozun sa tabi niya pagkatapos lamang ng maikling isang buwan o higit pa? Ang taong ito ay tiyak na nagtataglay ng isang mahusay na background. Kung hindi, paano siya makakakuha ng isang elite na Daozun na sumunod sa kanya? Ang aking Ye-clan ay bulag sa katandaan. Halos masaktan namin ang dakilang nilalang na ito. Si Xiaoyan ay natural na walang kamalayan sa mga bumabagabag na kaisipan sa loob ng puso ni Yezong. Sinulyapan niya ang sariwang dugo sa sulok ng dingding pati na rin ang gulat na sina Zhao He at Qin Mo. Pagkatapos nito, hindi niya sinasadyang nagpakawala ng malamig na tawa. Ang welga ni Tian Wu Zunze kanina ay nagdulot ng malubhang pinsala sa dalawang ito. Kahit na sila ay nakabawi, malamang na may mga sekwele na may iwan. Itong senior, kaming dalawa ay elder mula sa Blackfire sect. Bulag kami na nasaktan ka ngayon. Patawarin mo kaming dalawa. Sina Zhao He at Qin Mo ay umakyat mula sa lupa sa isang miserableng paraan. Ang kanilang mga puso ay nayayanig na hindi sila nagtataglay ng kahit katiting na galit. Bilang mga kasangkot, mayroon silang malinaw na pag-unawa kung gaano kakilakilabot ang pag-atake kanina. Sa pagiging madaling talunin silang dalawa, ang kabilang partido ay tiyak na eksperto sa klase ng Daozun. Ang ganitong pag-iral ay hindi isang taong maaaring masaktan ng kanilang Blackfire sect. Kalokohan, paano posibleng makilala ng Ye-clan ang isang elite na Daozun? Nagkamali tayo ng kalkulasyon sa pagkakataong ito. Sa sandaling bumalik tayo, dapat talaga nating ipaalam sa sect leader ang tungkol dito. Pinakamabuting itigil na natin ang anumang masamang pag-iisip sa Ye-clan sa hinaharap. Ang isang kamelyo na namatay dahil sa sobrang payat ay mas malaki pa rin sa kabayo. Napuno ng pait ang bibig nilang dalawa. Pilit nilang tiniis ang mga alon ng matinding sakit na ibinugol sa kanilang katawan habang pinupunasan ang sariwang dugo sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi na sila nagtataglay ng kahit katiting na prestihiyo na kanilang ipinakita kanina. Sa harap ng isang elite na Daozun, ang kanilang buhay ay parang mga langgam na hindi man lang dapat banggitin. Ang puntong ito ay isang bagay na malinaw na alam nilang dalawa. Mawala ka. Kung babalik ka muli, pupunta ako sa iyong Blackfire sect at sasamahan ko kayong lahat ng kaunting pakikipag-usap. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan ang 2 taong ito, natakot na walang kaalam-alam, habang malamig siyang nagsasalita. Malamig na nanginginig sina Zhao He at Qin Mo nang marinig nila ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Ay nalalayan nilang dalawa ang isa't isa at tumakas patungo sa pintuan. Dalhin mo ang mga gamit mo. Mabilis na sumunod ang malamig na sigaw ni Xiaoyan pagkalabas ng 2 ito sa pintuan. Nagmamadali silang dalawa na tumalikod at sunod-sunod na ibinalik ang lahat ng kabaong sa bulwagan sa kanilang storage rings. Noon lamang nila pinamunuan ang kanilang mga tauhan at malungkot na tumakas ng walang lakas ng loob na magbitaw ng salita. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ng mga nakatulala na tingin ng mga miyembro ng Ye-clan. Ang mga miyembro ng Ye-clan sa malaking bulwagan ay nakabawi lamang ng ilang sandali matapos mapanood ang mga tao mula sa Blackfire sect na tumakas sa isang miserableng paraan. May ilang respeto na sumikat sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Xiaoyan at Tian Wu Zunje sa tabi niya. Lolo,
Okay ka lang ba? Ang figure ni Zinlan ay nagmamadaling tumakbo sa bulwagan at nagtanong na may nag-aalalang boses habang nakaharap kay Yezong. Umiling si Yezong. Agad na dama po ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang siya ay mahinang bumantong hininga. Iniyuko niya ang kanyang katawan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa isang seryosong paraan. Mr. Xiaoyan, salamat sa pagliligtas sa amin. Mangyaring huwag mong isapuso ang kawalang galang ng Ye Clan noon. Xiaoyan. Nagulat ang ilan sa mga miyembro ng Ye Clan nang marinig nila ang mga salita ni Yezong, lalo na ang ilang elder ng Ye Clan na nakipagpalitan ng suntok kay Xiaoyan noon. Nagtataka ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Xiaoyan. Agad namang sumunod ang isang nahihiyang ekspresyon. Random na iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Siya ay masyadong tamad upang sabihin ang anumang magalang na mga salita. Sa halip, sinabi niya ang kanyang layunin. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Ye Clan na may layuning hiramin ang Sunfire Ancient Altar. Maaari ko bang malaman kung ipahiram ito sa akin ni Elder Yezong? Sumulyap ang mga mata ni Yezong kay Zinlan sa tabi niya matapos itong marinig. Nagmamadali itong tumango sa kanya. Mapait lang siyang tumawa habang sinasabi. Iniligtas ni Mr. Xiaoyan ang aking Ye Clan ngayon. Bagamat ang Sunfire Ancient Altar ay hindi may pahiram sa isang tagalabas batay sa mga alituntunin ng clan, ang Ye Clan ay nahulog na sa ganoong estado. Malamang na naghahanap ito ng sarili nitong kamatayan kung igigiit pa rin nito ang dati nitong paraan. Marahan lamang na tumango si Xiaoyan matapos marinig na walang sinabi si Yezong para iwasan ang isyo. Inutusan ni Yezong ang mga miyembro ng clan na linisin ang malaking bulwagan bago personal na pangunahan ang grupo ni Xiaoyan sa mas malalim na bahagi ng Ye Clan Manor. Makalipas ang halos 10 minuto, isang napakadesyerto, mabatong bukas na lupa ang lumitaw sa harap nila. Sa gitna ng bukas na lupa ay isang medyo sinaunang altar. Ang mga malalaking bato na ginamit sa pagtatayo ng altar ay napuno ng mga bakas ng panahon. Maliwanag, matagal nang umiral ang altar na ito. Lumapit si Xiaoyan sa altar at natuklasan na ito ay napakaliwanag. Bukod dito, habang papalapit siya sa altar, mas mainit at dalisay ang enerhiya sa paligid. Maraming mga sinag na parang substance na nakakalat mula sa kalangitan. Matapos maaninag ng makinis na mga pader ng bato, napunta sila sa isang madilim na itim na batong tableta. May isang butas na nag-uugnay sa malalim na ilalim ng lupa sa ilalim ng stone tablet. Ang ilang mga core heartfire seedlings ay tatakas kapag ang stone tablet ay inilipat palayo. Ito ay kasunod na sisindi sa sikat ng araw na natipon dito at bubuo sa sunflame. Syempre, ito ang kaso sa nakaraan. Mahinang bumantong hininga si Yezong at mapait na tumawa habang nakatitig sa sinaunang altar. Anong nangyari? Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mula noong ilang taon na ang nakalipas, bihira ang mga punong apoy sa pusong-puso na lumalabas sa butas. Hindi posibleng mapuko ang sikat ng araw at mabuo ang sun flame. Napabuntong hininga si Yezong. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Hindi niya kailangang umasa sa anumang sun flame para sa kanyang layunin. Ang gusto lang niyang gawin ay hiramin ang dalisay, natural na enerhiya ng lugar na ito para sugpuin ang woeful poison body ng Little Fairy Doctor. Little Fairy Doctor, pumasok sa altar. Lumingon si Xiaoyan at nagturo sa Little Fairy Doctor. Tumango ang Little Fairy Doctor nang marinig ito. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay dahan-daang lumapag sa loob ng altar. Ang siksik na init at liwanag na enerhiya sa paligid ay naging dahilan upang ang kanyang mga kilay ay pumihit nang makaramdam siya ng ilang discomfort. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos makita ang Little Fairy Doctor na pumasok sa altar. Muli niyang tinawag ang Earth Demon Puppet. Pagkatapos nito, sa wakas ay nagpahinga siya at naglakad papunta sa altar. Matandang Ginoong Yao, mangyaring bantayan mo kami. Huwag hayaan ang sino man na makagambala. Ngumiti si Tian Wu Zunzi habang tumatango. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa isang malaking puno sa gilid ng bukas na lupa. Sa wakas, naupo siya dito. Makatiyak ka na maliban kung ang isang elite na Daozun ay personal na pumunta sa lugar na ito, walang makakaabala sa iyo.
Si Yezong ay matalino ring umatras ng malayo nang makita niya ito. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Nilaibat ng mga mata niya ang paligid niya. Maraming batong pader sa paligid ng altar na ito. Kung hindi lalapitin ito, mahirap makita kung ano ang nangyayari sa loob mula sa labas. Sa makatuwid, maaari itong ituring na isang tagong lugar. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Napatingin siya sa Little Fairy Doctor na nasa harapan niya na medyo hindi mapakali. Sa isang mahinang tawa, sinabi niya, "Kung ganoon, dapat ko na ring simulan." Battle Through the Heavens. Kabanata 1090. Poison Dan Method, begin. Tumango ang Little Fairy Doctor nang marinig siya. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang pag-aalala sa kanyang puso. Pagkatapos nito, naka-cross-legged siya sa altar. Inayos niya ang itaas na bahagi ng katawan niya. Ang kanyang mahabang leeg at makitid na baywang ay bumuo ng isang kaakit-akit na kurba. Umupo din si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang hindi mabilang na mga ilaw na bumagsak mula sa langit. Ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos ang walang laman na hangin. Kaagad, isang mainit na pakiramdam ang lumabas sa kanyang palad. Naramdaman niya ang isang uri ng purong liwanag at init sa sikat ng araw. Hindi masama. Bahagyang puri ni Xiaoyan. Ito ay talagang isang magandang lugar. Kahit na wala siyang ginawa, ang lugar na ito ay magiging sanhi ng natural na pagsupil sa woeful poison body ng Little Fairy Doctor. Sa gayon, maiiwasan nila ang sitwasyon ng pagkakaroon ng woeful poison body sa kalagitnaan, na nagdudulot ng ilang hindi kinakailangang kaguluhan. Bahagyang lumiko ang mga mata ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, huminto sila sa madilim na itim na batong tablet na nakalagay sa altar. Nabanggit na ni Yezong na ang stone tablet na ito ang susi sa pag-activate ng altar na ito. Marahang itinulak ng mga kamay ni Xiaoyan ang dark black stone tablet. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot mula sa loob. Gayunpaman, hindi ito nagdulot kay Xiaoyan ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Gumamit siya ng kaunting lakas at itinulak ang stone tablet sa isang tabi sa gitna ng kaluskos. Ang stone tablet ay dahan-daang itinulak sa isang tabi at isang kasing laki ng ulo ang dark black hole na lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Malamang na ito ang butas na binanggit ni Yezong. Creak. Creak. Nang itabi ang stone tablet, parang may na-activate ito. Unti-unting gumagalaw ang mga pader na bato sa paligid ng altar. Kaagad, bumuo sila ng isang bilog na pader na bato, na nakapalibot kay Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor sa napakahigpit na paraan. Kung titingnan ang isa mula sa labas, makikita lamang ang matayog, sinaunang mga pader na bato. Kasunod ng pagbuo ng pabilog na hugis ng mga pader na bato, ang mga pader na bato ay tila unti-unting naging makinis. Ang pagtaas ng dami ng mga sinag ng liwanag ay naaninag ng malasalamin na mga dingding na bato. Sa wakas, nagtipon sila sa butas na ito sa lupa. Ang maliwanag, nakasisilaw na liwanag ay lubhang nakasisilaw. Bagamat natipon na ang sikat ng araw, ni Katie na panla ng apoy ay hindi lumabas sa butas ng lupa. Kaya naman, hindi lumitaw ang tinatawag na sun flame. Sa kabutihang palad, ang liwanag at mainit na enerhiya ng altar na ito ay nagiging mas matindi sa pagtitipon ng sikat ng araw. Sa huli, bahagyang patayo ang mga kilay ng Little Fairy Doctor. Ang sikat ng araw na ito ay nag-iwan ng nakakapasong pakiramdam ng damapo ito sa kanyang katawan. Sizzle. Sizzle. Ang sunod-sunod na alon ng kulay abo-lilang poison fog ay unti-unting lumabas mula sa Little Fairy Doctor na hindi niya kontrolado. Pagkatapos nito, bumangga sila sa mainit na sikat ng araw sa labas ng mundo at naglabas ng sizzling sound. Hindi na kailangang magpanik. Inalo siya ni Xiaoyan at ngumiti habang nakatingin sa Little Fairy Doctor, na nakakuyom ang mga kamay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at bumungad sa kanyang harapan ang isang kristal na puno ng ligaw at marahas na enerhiya. Ito ang monster core ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Binitiwan ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos kunin ang monster core. Isang jade box ang lumitaw sa loob nito. Ang jade box ay snow white ang kulay. May mahinang malamig na hangin na lumabas mula rito. Isang jade green na kulay pati na rin ang isang malagkit na substance, na kumikislot pa, ay lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan.
Ang Bodhisattva Body Transformation Laway. Si Xiaoyan ay gumugol ng malaking pagsisikap upang makuha ang natatanging kayamanan na ito. Isa ito sa mga pangunahing sangkap para sa tinatawag na Poison Dan Method. Ito ay usap-usapan na ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay maaaring makaramdam ng Bodhisattva Heart. Gayunpaman, mula nang mahawakan ko ito, ang bagay na ito ay hindi nagbigay sa akin ng kahit katiting na palatandaan. Tiningnan ni Xiaoyan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa Jade Box at walang magawang umiling. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata sa Little Fairy Doctor na nasa harapan niya habang nagpatuloy siya sa isang solemne na boses. Gagamit ako ng 3 uri ng Heavenly Flame para pilitin ang Poison Chi sa loob ng iyong katawan sa isang tiyak na lugar. Ang proseso ay magiging napakasakit. Dapat mong tiisin ito. Kung hindi man lang tayo makasulong sa hakbang na ito, ang natitirang mga hakbang ay hindi maaaring magsimula. Ang Little Fairy Doctor ay nakatikom ang kanyang mga pilak na ngipin habang tinitingnan ang seryosong ekspresyon ni Xiaoyan. Marahan siyang tumango. Alam niya na si Xiaoyan ay gumugol ng ilang taon ng pagsisikap upang matulungan siyang lutisin ang Wolfo Poison Body. Ngayong naihanda na nila ang lahat, tiyak na magtitiis siya kahit gaano man ito kasakit. Kung hindi, paano siya magiging karapat-dapat sa pagsisikap na ginawa ng taong ito sa kanyang harapan sa mga nakaraang taon? Kailangan kong tanggalin ang selyo sa loob ng iyong katawan at ganap na palabasan ang Wolfo Poison Body. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Kung mabaygaw siyang sugpuin ang Wolfo Poison Body, malamang na ang Little Fairy Doctor ay mamatay kaagad. May tiwala ako sa iyo. Mukhang batid ng Little Fairy Doctor ang pag-aalala sa puso ni Xiaoyan matapos makita ang medyo nanginginig niyang mga kamay. Isang nakakaakit na ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha nang marahan niyang binigkas ang mga salitang nagbibigay ng lakas ng loob. Dahan-daang hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Malalim ang kanyang boses. Nakapaghanda na ako para sa araw na ito sa loob ng maraming taon, at tiyak na hindi ako magkakamali. Tanggalin mo ang iyong mga damit. Sisimulan kong tanggalin ang selyo. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang isip ay ang pinakanakatuon na ito ay kailanman ay utos sa isang malalim na boses. Nagulat ang Little Fairy Doctor nang marinig ang utos nito. Isang pamumula ang mabilis na lumipad sa kanyang magandang mukha. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan, na sobrang solemn na hanggang sa puntong wala na itong ibang emosyon, marahan niyang itinikom ang kanyang mga pilak ng ngipin. Sa anumang kaso, nakita na siya ng lalaking ito ng maraming beses. Hindi niya naisip na payagan siyang makita siya sa ibang pagkakataon. Dahan-daang tinanggal ng Little Fairy Doctor ang kanyang mga damit habang nagtataglay ng kaisipang ito na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mukha. Pagkatapos nito, ang kanyang damit ay lumampas sa kanyang maganda, maputi, makinis na balat. Isang malasut jade, perpektong figure ang nalantad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw na ito. Hindi alintana kung gaano katibay ang puso ni Xiaoyan, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang kumurap saglit nang makita niya ang perpektong katawan ng babae sa harap ng kanyang mga mata na nakalantad. Gayunpaman, mabilis niyang itinoon ang kanyang isip. Napadako ang kanyang mga mata sa katawan ng Little Fairy Doctor. Ang kanyang malasut jade na katawan ay nagtataglay ng maraming malabong pulang peklat. Ang mga peklat na ito ay binubuo ng hindi mabilang na bilang ng mga simbolo na umakyat sa buong katawan ng Little Fairy Doctor, na bumubuo ng isang perpektong selyo sa proseso. Pinulot ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri. Isang jade green na apoy ang nabuo sa dulo ng kanyang daliri. Nakatutok ang mga mata niya habang umiindayog ang kamay niya sa bilis na parang kidlat. Pagkatapos nito, madiin nitong idiniin ang makinis na tiyan ng Little Fairy Doctor. Isang mainit na puting usok ang bumuga. Ang malabong pulang peklat, na kumalat sa buong katawan niya, ay dahan-daang nagsimulang kumawag-kawag sa ilalim ng kanyang daliri. Ang peklat ay mabilis na namutla. Ang sunod-sunod na alon ng nakakatakot na malalim na kulay abo na lason na fog ay sumabog mula sa katawan ng Little Fairy Doctor matapos ang simbolo na ito ay mabilis na namutla. Ang kanyang grayish-purple na mga mata ay unti-unting naging purong kulay abo.
Ang ganitong uri ng kulay abo na kulay ay naglalaman ng amoy ng kamatayan. Ito ay walang kahit katiting na buhay. Sa isang sulyap, madarama ng isang tao ang isang pakiramdam na lumilipad na tila kumalat mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Kapag ang woeful poison body ay ganap na sumabog, ang ganitong uri ng kulay abo na kulay ay mabilis na lalamunan ang lahat ng puwersa ng buhay na pagmamayari ng may-ari nito. Ang matingkad na pamumula sa mukha ng Little Fairy Doctor ay mabilis na naglaho kasunod ng pagkalat nitong kulay abo na poison fog. Ang dating maamo niyang mukha ay unti-unting naging walang ekspresyon. Gayunpaman, ang sakit at pakikibaka na bahagyang tumulo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpapahiwatig na siya ay lumalaban sa backlash ng woeful poison body. Pareho silang napipilitan ng oras. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan habang ang isang jade green na apoy ay iniluwa sa kanyang bibig. Unti-unting nanginig ang maitim na singsing sa kanyang daliri. Ang isang makapal na puting kulay na apoy ay dahan-daang kumulat at bumangon. Sinunggaban ni Xiaoyan ang kumpol na ito ng mapuputing apoy. Isinilid niya ito sa kanyang jade green na apoy. Ang tatlong uri ng apoy ay sumailalim sa isang matinding pagbabago sa sandaling sila ay nakipag-ugnayan. Gayunpaman, nakabisado na ni Xiaoyan ang ganitong uri ng pagbabago. Nagtagal siya ng ilang sandali bago niya tuluyang pinagsanib ang tatlong uri ng apoy. Ang huling paglikha mula sa pagsasama ng tatlong uri ng heavenly flames ay isang purong berde-puting apoy. Dahan-dahan itong umangat habang ang mga alon ng mapanirang lakas ay dahan-dahang kumalat mula rito. Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan pagkatapos ng matagumpay na pagsasama ng tatlong uri ng heavenly flames. Sinulyapan niya ang kulay abong lasong fog na lumalabas sa katawan ng Little Fairy Doctor sa kanyang harapan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim na hangin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang berdeng puting apoy ay lumabas. Lumawak ito at bumulusok sa katawan ng Little Fairy Doctor. Sizzle! Sizzle! Natakpan lang ng apoy ang Little Fairy Doctor ng ang siksik, kulay abo na lason na gas sa paligid ng kanyang katawan ay nagbuga ng matinding sizzling sound, na parabang sinalubong nito ang kaaway nito. Pagkatapos nito, umatras ito ng parang kidlat na bilis, tumakas pabalik sa katawan ng Little Fairy Doctor. Agad na naging purong kulay abo ang kulay abo lilang mga mata ng Little Fairy Doctor nang pumasok ang lasong gas sa kanyang katawan. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanya. Ang katawan ng Little Fairy Doctor ay gumalaw at kumawala sa altar na ito. Gayunpaman, handa na si Xiaoyan para dito. Kakagalaw pa lang ng katawan ng Little Fairy Doctor nang bigla itong tumayo. Ang kanyang kamay ay natatakpan ng berdeng puting apoy habang dumidikit ito sa balikat ng Little Fairy Doctor, marahas na hinahawakan siya sa proseso. Magtipon. Ang seal na nabuo ng kamay ni Xiaoyan ay nagbago habang siya ay galit na sumisigaw. Ang berdeng puting apoy ay nagbago sa hindi mabilang na bilang ng mga maliliit na panla ng apoy pagkatapos ng sigaw. Tumagos sila sa balat ng Little Fairy Doctor at pumasok sa katawan nito. Sa wakas, ligaw nilang hinabol ang kulay abo na poison gas. Ang berdeng puting mga panla ng apoy mula sa lahat ng direksyon ay sumasakop sa bawat sulok ng katawan ng Little Fairy Doctor. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa dati. Kung hindi, malamang na mahihirapan siyang kontrolin ang napakaraming panla ng apoy. Ang tumatagos na kulay abong poison gas ay nagsimulang mabilis na kumalat pagkatapos na habulin ng mga panla ng apoy. Bukod dito, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan, lahat ng lason na gas ay natipon sa ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor. Hiss! 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 Ang mga bahagyang tunog ay patuloy na naglalabas mula sa katawan ng Little Fairy Doctor. Ang sunod-sunod na alon ng kulay abong poison gas ay nagmamadaling tumakas mula sa pinagsamang lakas ng tatlong heavenly flames. Sa wakas, ang gas ay hinabol sa kanyang ibabang tiyan. Ang lahat ng berdeng puting apoy ay natipon sa lugar na ito. Nag-transform sila sa isang bilog ng apoy na nakulong ang lason na gas sa loob. Ang malawak, makapangyarihang poison gas, na puno ng nakamamatay na aura, ay nagtipon sa ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor. Sa isang sulyap, parang umiikot. Ang loob ng swirl ay isang nakamamatay na mundo.
Kahit na ang isang piling tao na Daozun ay hindi mangangahas na madaling harapin ang nakakatakot na poison gas ng direkta. Kung si Xiaoyan ay hindi umaasa sa lakas ng tatlong uri ng Heavenly Flames, nabura na sana siya ng ganitong uri ng poison gas sa wala sa unang contact pa lang. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa pagtataboy nito. Pagtitipon ng poison gas, pinapalitan ito ng Monster Core, at paggamit ng Bodhisattva Body Transformation Saliva para marahang antong hininga si Xiaoyan matapos maramdaman ang lason na gas na natipon. Bigla niyang hinawakan ang kristal na Monster Core ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast, at inilagay niya ito sa ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor. Nakipag-ugnayan lang ang kristal sa balat ng Little Fairy Doctor nang kakaiba siyang naglabas ng kakaibang kinang. Pagkatapos nito, ang kristal ay dahan-daang sumanib sa kanyang balat. Ang Monster Core ay kakaibang nilamon ng balat ng Little Fairy Doctor, sa lalong madaling panahon ay pumasok sa swirl ng gray poison gas. Pagkatapos nito, nagtagal ito sa gitna ng pag-ikot. Naging graver ang ekspresyon ni Xiaoyan pagkatapos ng matagumpay na pagpasok ng Monster Core. Dumausdas ang kanyang mga mata sa Jade Box sa tabi niya, kung saan matatagpuan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalaga.